Mga ka-PL, sa papasok na 20th Congress, mga kababayan, meron na di umanong mga grupo na ikakasa ang impeachment laban kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon po kay Norberto Gonzales, marami na di umano siya nakausap ng mga kababayan natin na handa ng magsampa ng impeachment dito nga kay President Bongbong Marcos. Nako. Magkataon, mga kababayan, parang mauuna pa yata na ma-impeach si Bongbong kaysa kay Inday Sara. Kasi marami na daw pong grupo. Hindi yung isang tao lang, ilang mga politiko lang, katulad ng mga nag-file ng impeachment kay Inday Sara. Iba ho ito kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Napakarami ho. Hindi lang siguro sa grupo ito. Naku, naloko na. Kakatapos pala ng SONA, mai-impeach pa yata. Butaragis. Ito yung video, panoorin po natin, mga kababayan. No? At pagkatapos itong kay Norberto Gonzales, pakinggan din po natin ang naging reaction ni Madam Rowena Guanzon sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay BP Inday Sara. Lakas mga tsaw ni Mama Bing, mga kababayan. O ito na po yung video, yung kay Bongbong Marcos muna na impeachment ang unahin natin. O ito na. May mga grupo na naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa pwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pagpapalit ng gobyerno, binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. So, ayun na nga, mga kababayan. Kompleto na ang mga dokumento, no, na ipafile nila impeachment laban kay President Marcos. Ang akin lang dito, no, mga kababayan, iba to kasi ang mismong magpa-file sa kanya ng impeachment hindi ho mga politiko, kundi mga katulad na po natin, mga simpleng mamamayan lamang po na nakaranas ng kung paano mamuno si Bongbong Marcos, no? Hindi nagustuhan ang kanyang pamumuno, wala nakitang mga malalaking proyekto, no? Higit sa lahat yung mga ipinangako niya hindi na sunod, hindi niya tinupad. Kakaiba po dito sa mga nag-file ng impeachment laban kay BP Inday Sara. Kasi mga politiko mismo ang nag-file sa kanya na kung iisipin natin, halatang pamumulitika lamang po etong impeachment laban kay BP Inday Sara. Eto kay Marcos kasi, katulad lang natin simple lang, hindi politiko Ito yung mga nakaranas ng hirap, mga kababayan, sa pamumuno ni Marcos Jr. Kasi nga hindi nagustuhan at hindi tila walang ginagawa. O, di ba? Hindi na po natin kinakailangan isa-isahin pa kung ano yung mga kakulangan nitong administrasyon na ito. Hindi na kailangan. Alam na ho natin, napanood na po natin sa balita, mismo sa kanyang bibig pa nga nang galing na
parang hindi niya kayang pamunuan ng ating bansa. Kaya itong mga grupong ito na magkakasa ng impeachment laban sa kanya, naghahanap uuhaw sa isang leader na tapat kung mamuno kagaya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko sinasabing Duterte rin, pero uhaw sa tawag dito, pamumuno na matino nga. Okay? Ngayon, kung sino man ang mga napupusuan itong grupo na ito para maging presidente o susuportahan nila sa 2028, karapatan ho nila yan. No? Pero kung Duterte, mabuti. Di ba? Ito naman po, mga kababayan, ang video ni Madam Rowena Guanzon. Pero hindi talaga ako makamove on, mga kababayan, dito sa balitang una na pinanood po natin. Mag-antabay tayo, no? Pagpasok daw po ng 20th Congress Nako. Pag-aantabay tayo, mga kababayan. Ito na, si Madam Rowena Guanzon, panoorin na po natin. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumangayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba, ito talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House.
sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, magsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang Ang tanong niya, mga kababayan, saan daw napunta yung 3 impeachment complaint laban kay BP Inday Sara? Inulit-ulit niya ho, di ho ba? Saan napunta yung 3? Mayroon pong nakapagbulong na tawag doon. Paano nakabulong ba? Ganun. Nakapagsabi. Yan. Para, para mas madaling intindihin. Ayan. Hirap talaga ng Bisaya, Kinuwartahan lang di umano si Tambaloslos. Hindi natin alam kung sino yung nangwarta sa kanya. No? Parang ganito. Meron siyang inutusan na para mag-file ng impeachment laban kay BP Sara. 3? Siguro, 3 katao rin siguro, mga kababayan, o baka isa lang, ganun. Basta, yung magpa-file daw sana nung mga iba pang impeachment complaint na tinatanong po ni Madam Rowena Guanzon, hindi ko po sinasabing siya may sabi, pero lang nakabulong sa atin ba? Parang gano'n lang, no? Humingi daw ng malaking halaga, mga kababayan. Kasi inutusan nga naman niya. No? Inutusan niya, ikaw mag-file ng impeachment dito sa iba pa. Ang lagay, sir, ganun na lang ba? Parang ganun, mga kababayan. Humingi daw ng malaking halaga, no? Para i-file. Ang problema po, hindi naman daw i-file. Tinanggap lang daw yung pera. Daw. Gaano katotoo kaya yan, mga kababayan? Yan lang ang sabi-sabi. Ako mismo, hindi rin ako sigurado, no? Kung totoo man yan o hindi, wala tayong pakialam, problema nila yan. Basta ang pinoproblema natin dito, yung impeachment laban kay BP Sara, noon, na hindi pa nagdesisyon ng Korte Suprema, yun, pinoproblema talaga natin yun. Pero ngayon, na meron ng desisyon ng SC, di okay na tayo. Wala na tayong problema, no? Pero yun nga, balik tayo dun sa issue. Pinirahan lang daw si Tamba, mga kababayan. Tinanggap lang yung pera. Akin na, para ako na mag-file. Siyempre, merong pamasahe yan. May pangmerienda pa. Malaking halaga daw Daw. Posible kayang mangyari na magbayad siya ng malaking halaga para i-file lang yung ibang mga impeachment complaint laban kay BP Sara. Yes, posibleng mangyari. Iyon nga lang 215 na mga congressman na pirma lang ang kailangan. Di umano meron daw iba doon tag 150 million. Di ba? Pirma lang hindi ka magpa-file ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo, pirma lang 150 million
Paano pa kaya yung ikaw mismo ang magpa-file ng impeachment complaint laban sa Vice President? Makikita ka ng mga kababayan mo, buong mundo. Siya pala yung nag-file. Siyempre, ibabalita yan eh. Di ba? Makikilala ka. Siya pala yun. Ngayon, kung politiko ka at tatakbo ka ulit sa tawag nito, kung senador ka man o kung kongresista ka man, siguradong laglag ka. Kaya yun humingi daw ng malaking halaga. Daw, nililinaw ko. Pero hindi po ipinail, binulsa. Wala naman siyang habol. Kasi, wala siyang habol kasi suhol yun, mga kababayan. Bribery, nag-bribe siya. Baka mabaliktad pa si Tamba pag hinabol niya yung tao na di umano'y binigyan niya ng malaking halaga para mag-file ng impeachment kay Inday Sara. So, tiway na yun, wala na yun. Nasunog na yung pera. Hindi niya ho pera yun. Kung totoo man na talaga nagbigay siya, pera po natin yun. Taxpayers money ho yun. Putang ina, ganyan po nila pinaglalaroan ang pera ng kaban ng bayan. Animal. Napakaraming mga kababayan natin nagugutom. Pero yung pera sa kaban natin, mga kababayan, hugot lang sila ng hugot para sa mga pansariling interest nila. Kasi itong mama na ito, buaya, gusto talagang maging presidente, gusto tumakbo sa 2028, lahat ng kaparaanan gagawin yan para talaga ma-impeach si Inday Sara. Pero meron po tayong batas na umiiral at dyan po sila nadadali. Ang pinaka-barrier sa impeachment ni BP Inday Sara, itong napakagandang konstitusyon natin. Ito yung pader. Ito yung pinakapananggalang ng ating pangalawang Pangulo na naipamala sa atin ng Korte Suprema, which is ito nga yung naging desisyon nila. Diba? Ganyan tayo ginagago nila. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.